Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. Ang kuha ng CCTV na iyan ay isa sa pinaka-controversial na kaso sa buong Indonesia. At magpahanggang ngayon, ito nga ay naging usap-usapan pa din. Dahil hindi umano dumaan sa tamang investigasyon at proseso ang kaso na ito para mapatunayan na ang sospek ang siyang gumawa ng krimen. At ating ngang malalim na busisiin ang sinasabing dahilan kung bakit ito ay tila hindi nabigyan ng sapat na investigasyon. January 6, 2016 sa Jakarta, Indonesia, si Mirna Salihin, 20 years old, ay umalis para kitain ang kanyang mga kaibigan na si Jessica Wongso at Huwita Buon sa Oliver Cafe. Isa itong coffee shop na sosyal at madalas tambayan ng mga mayayaman. Naunang dumating si Jessica, 20 years old din, sa venue ng 1 oras. Kaya naman nagpasya na siyang umorder ng drinks para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan na si Mirna at Huwita. Ang in-order ni Jessica ay isang Vietnamese iced coffee at 2 cocktails para sa mga babae. Dumating din kalaunan si Mirna at Huwita ng sabay at agad na naupo sa pwestong pinili ni Jessica. Nagbatian, nag-usap, at ininom ang drinks na in-order para sa kanila ni Jessica. Pero matapos lamang ang ilang minuto, ay bigla na lang nagkumbulsyon at bumula ang bibig ni Mirna. Natulala si Jessica sa nangyari at si Huwita naman ay agad na humingi ng tulong sa mga staff na agad na inasikaso si Mirna. Ilang sandali pa ay may dumating ng ambulansya. Pero huli na ang lahat para kay Mirna dahil papunta pa lang ng ospital ay namatay na ito. Dahil sa mga naging sintomas ni Mirna, dali-dali namang itinabi ng mga staff ang iced coffee na ininom ng biktima. Matapos ang investigasyon at ang mga panayam sa mga witnesses, nagkaroon na ng konklusyon ang mga pulis. Murder ang nangyaring insidente kay Mirna. January 30, 2016, inaresto ng mga pulis ang matalik na kaibigan ni Mirna na si Jessica Wongso. Ang kanyang kaso ay premeditated murder. Ayon sa mga pulis, ang ininom ni Mirna na Vietnamese coffee ay mayroong lason at ang lason na ito ay isa sa pinaka-deadly. Matapos ang 6 na buwan, June 2016, nag-umpisa ang trial para sa kasong murder laban kay Jessica. Ang biktima. Si Mirna ay isang Indonesian at ito ay mayroong kakambal na si Sandy. Ang kanilang ama ay si Eddie na isang negosyante. Ayon kay Eddie, si Mirna ang kanyang kaugali, masigla at matapang. Noong bata pa ang magkapatid, isang beses ay sinuntok umano ni Mirna ang isang lalaki para ipagtanggol ang kanyang kambal. Dahil nga binubuli ito sa eskwelahan. Hilig din sa sports na football si Mirna. Kaya naman para kay Eddie, hindi siya makapaniwala nung una na namatay ang kanyang anak dahil malusog at malakas ito. At nang nalaman niya ang nangyari kay Mirna ay agad siyang gumawa ng sarili niyang investigasyon. Ayon naman kay Sandy, ang kapatid ni Mirna, marami daw pangarap sa buhay ang kanyang kapatid. Isa nga sa mga pangarap ni Mirna ay magtayo ng coffee shop. Parehas silang mahilig sa kape. Pero tila mapaglaro nga ang tadhana. Dahil si Mirna ay namatay sa isang coffee shop at ang pag-inom niya ng paborito pa niyang kape ang tumapos sa kanyang buhay. Ang sinasabing sospek. Si Jessica Wongso naman ay ipinanganak sa Indonesia pero isa na siyang Australian citizen. Si Jessica at ang biktimang si Mirna ay mag-best friend dahil pareho silang nag-aral sa isang design college sa Sydney, Australia. Nang makapagtapos ng kolehiyo, si Jessica ay nanatili sa Australia at si Mirna naman ay bumalik sa Indonesia. 7 taon ding namalagi sa Australia si Jessica at siya ay nagtrabaho bilang graphic designer. Kababalik lang at 4 na araw pa lamang si Jessica sa Indonesia nang sila ay magkita ni Mirna sa coffee shop nang mangyari nga ang insidente. Ang investigasyon.
Habang nag-aagaw buhay si Myrna matapos inumin ng kape, kita sa CCTV na si Jessica ay tila natahimik at walang ginagawa. Maya-maya ay kinausap ni Jessica ang manager ng coffee shop habang tinuturo ang kape. Ayon sa manager, sinabi daw sa kanya ni Jessica ay, "Ano ang inilagay nyo sa kape ni Myrna?" Dito na umano kinutuban ng masama ang manager, kaya dali-dali niyang inalis ang kape ni Myrna sa lamesa at dinala sa kusina. Nang tikman niya ito, kakaiba nga ang lasa ng kape. Ang barista naman na nagtimpla ng kape ay ininspeksyon din ito. Para sa kanya, kakaiba ang kulay at iba din ang amoy ng nasabing kape. Habang naghihintay ng pulis, itinabi nga ng manager ang kape na ininom ni Myrna. Chinek ng manager at barista ang mga sangkap na kanilang ginamit at wala namang nakakalason dito. Kaya nagtataka sila kung paano nagkaroon ng lason ang kape. Ayon naman sa salaysay ni Eddie, nagkita daw sina Jessica at isa pang kaibigan nito sa ospital nang namatay si Myrna. Una daw tinanong ni Eddie kay Jessica kung ano ang kanyang ininom at sumagot si Jessica na tubig lang ang kanyang ininom. January 9, 3 araw matapos mamatay ni Myrna, ay dadalhin dapat ang kanyang mga labi sa punerarya. Pero dumating ang mga pulis at sinabi ngang may lason ang kapeng ininom ni Myrna. Pero dapat ma-autopsy ang labi ni Myrna para makita kung ang lason ay parehas sa makikita sa kanyang labi. At isang araw nga ang lumipas ay nakumpirma ng mga pulis na ang lason na nakita sa iced coffee na ininom ni Myrna ay ang parehas na lason na nakita sa kanyang tiyan. Habang nag-iimbestiga ang mga pulis ay naging matunog ang kanyang pagkamatay. Maganda kasi si Myrna at galing sa mayamang pamilya. Dagdag pa ng media, bagong kasal din ito at 1 taon pa lang ang nakakalipas. Naging interesado ang publiko dahil sa lason na ginamit para siya ay mapatay. Ang lason na ito ay ginagamit ng panahon ng gera, kung saan para hindi mahuli ng buhay ang isang espiya ay lalasunin niya ang kanyang sarili gamit ang parehas na lason na nakita sa labi ni Myrna. At panigurado nga, ilang minuto lang ay siguradong masasawi ka. Ayon sa mga opinyon ng publiko, grabe ang ginawa ni Jessica kay Myrna at talagang matinding lason pa. Di katagalan ay isa-isang in-interview ang mga personalidad na may kinalaman sa kaso. Sa isang panayam, tila nagbibigay ng pahiwatig ang tatay ni Myrna na si Eddie na alam naman daw ng lahat kung sino talaga ang pumatay sa kanyang anak. Pero hindi siya nagbanggit ng pangalan. Si Jessica naman ay nagsabi sa isang TV show na sana nga ay mahuli na at umamin ang pumatay kay Myrna. Ang mga pulis ay abala din sa pag-iimbestiga at binalikan nila ang coffee shop kung saan nangyari ang krimen. Ayon sa mga eksperto, una nga dumating si Jessica at parang tinitingnan ang lugar ng mabuti. Ang piniling pwesto ni Jessica ay hindi din masyado hagip na mga CCTV camera, kaya bahagya lang nakita ang lamesang inuupuan ng magkakaibigan. Kapansin-pansin din na pinatong ni Jessica ang kanyang dalang mga shopping bag sa lamesa. Saktong natakpan din at hindi nahagip ng CCTV ang mga inumin na in-order ni Jessica. Masasabi na ito nga ang naging pagkakataon ni Jessica na ilagay ang lason sa kape ni Myrna nang walang nakakapansin at nakakakita. Sa isang salaysay naman na binitiwan ng asawa ni Myrna na si Arif, bago mamatay ang asawa niya ay maari umanong nasaktan ni Myrna ang damdamin ni Jessica. Minura kasi at pinagalitan umano ni Myrna si Jessica. Para kay Myrna, hindi na daw dapat balikan ni Jessica ang kanyang ex-boyfriend dahil ito ay masamang tao at may bisyo. Marahil hindi natanggap ni Jessica ang mga masasakit na salitang binitiwan ni Myrna sa kanya. Matapos ang 1 buwan ay inaresto ng mga pulis si Jessica sa kanyang hotel. Tila nag-eempake na nga ito at parang nakangiti pa ng inaresto. Ang trial ng kaso. June 15, 2016,
Ilang buwan matapos maaresto ni Jessica sa salang pagpatay kay Myrna, ay nagumpisa na nga ang trial. Tila may concert kung saan gagawin ang trial dahil sa sobrang dami ng mga tao at media na gustong makiusisa sa kaso. Parang artista na pinagkakaguluhan si Eddie. Sa sobrang dami ng tao ay nahirapang makapasok ang mga taong may kinalaman sa trial. Para ding may shooting ng pelikula sa dami ng kamera na nakatutok sa korte. Live na pinalabas ang trial sa halos 40 na TV stations sa Indonesia. Ayon sa isang journalist, hindi pa man nag-uumpisa ang trial, naniniwala na ang nakakarami na si Jessica talaga ang pumatay sa kanyang kaibigan. 5 prosecutors ang kumastigo kay Jessica sa korte. Di naman maiwasang mapansin ng publiko na ang isa sa mga prosecutor ay matipuno at asawa pa ng isang artista. Ayon sa kanila, paniwala sila na si Jessica ang pumatay base sa mga sumusunod. Una, inayos umano ni Jessica ang upuan sa coffee shop sa anggulo na matatakpan ang view ng lamesa. At matapos nun, pinatong niya sa lamesa ang mga shopping bags na dala niya sa tabi ng in-order na drinks, kaya naman hindi kita sa CCTV ang mga inumin. Pangalawa, bagamat hindi kita sa CCTV kung paano nilagay o nagkaroon ng lason ang ininom ng biktima, base umano sa galaw ni Jessica na kuha sa CCTV, bandang 4:30, inilagay umano ni Jessica ang lason. 30 minutes bago dumating si Myrna. Kalmado naman si Jessica sa umpisa ng trial at nakukuha pa nga ngumiti at makipagsagutan sa prosecution. Kampante si Jessica dahil sa kanyang abogado na si Otto Hasibuan na isa umano sa pinakamagaling na abogado sa Indonesia. Kaya naman, tanong ni Attorney Otto sa prosecution, saan daw galing ang lason? Sa bulsa ba ni Jessica? Hindi daw nilinaw ng prosecution kung saan galing ang lason at wala silang maipakitang ebidensya kung saan at paano inilagay ang lason sa kape ni Myrna. Binabase lang ng prosecution ang kanilang paratang base sa kilos pag-uugali ni Jessica. Sagot naman ng prosecution, hindi na kailangan ng konkretong ebidensya. Ang mahalaga ay si Jessica lang ang mayroong kakayahan na maglagay ng lason at may motibo para patayin si Myrna. Depensa naman ng panig ni Jessica, walang autopsy na ginawa sa labi ni Myrna. Napaka-importante ng autopsy, lalo na sa kasong ito dahil ito ay may kinalaman sa lason. Sa autopsy, sigurado na masasabi talaga kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa kultura ng Indonesia, malaki ang respeto sa mga labi ng namatay. Hanggat maaari ay hindi dapat nagagalaw ang labi ng isang taong pumanaw na. Kaya daw hindi na autopsy ang labi ni Myrna ay dahil hindi din pumayag ang kanyang mga magulang. Ang pinahintulutan lang ni Eddie ay kumuha ng sample sa mga labi ni Myrna. Dagdag naman ni Attorney Otto, paano daw ngayon nasabi ng prosecution na si Myrna ay namatay nga sa lason kung walang autopsy? Paano kung mayroon palang sakit si Myrna o kaya naman ay inatake pala ito sa puso? Ang autopsy lang ang makakapagsabi kung may sakit ba si Myrna at kung siya ay namatay sa lason. Isang kilalang forensic pathologist sa Indonesia na si Dr. Atmaha ang tinawag sa korte para magbigay ng kanyang medical na opinyon sa kaso. Ayon sa doktor, kailangan daw talaga ng autopsy. I-check isa-isa ang organs ng isang pumanaw para masabi kung ano ang naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Baka daw na-stroke si Myrna, pero paano nga daw malalaman ito kung walang autopsy? Sa kanyang opinyon, si Myrna ay hindi namatay sa pagkalason dahil sa kawalan ng autopsy. Sinabi naman ni Attorney Otto na 1 oras matapos mamatay ni Myrna ay kumuha ng sample sa kanyang labi at ayon sa kanyang medical report, walang lason sa kanyang katawan. Pero matapos ng 3 araw ay kumuha ulit ng sample at bigla na nga lang daw nagkaroon ng lason sa katawan ni Myrna. Paano daw nangyari iyon?
Masyado ding mababa ang level o dami ng lason na nakita sa katawan ni Myrna. Hindi daw ito sapat para maging sanhi ng kanyang pagkamatay. Ang lason na ikinamatay ni Myrna ay magiging delikado o nakamamatay lang kapag marami. Sa madaling salita, walang lethal dose ang nakitang lason sa kanyang labi. Dagdag pa ni Dr. Atmaha, ang lason na sinasabing nakapatay kay Myrna ay napakadelikado. Dahil kapag ito ay nahalo sa hangin o kaya naman masinghot lang ng konti, ay pwede ka nang mamatay. Kaya kung ang lason ay inilabas o isinalin sa coffee shop, sigurado ay mahihimatay ang mga tao sa paligid. At para maniwala ang mga tao, inilabas ni Atty. Otto ang bote kung saan umano sinalin ang iced coffee na ininom ni Myrna na may lason. Walang pag-aalinlangang itong binuksan ng doktor sa harap ng mga judge at iba pang mga tao sa loob ng korte. Nagalit pa nga ang judge pero wala silang nagawa. Inamoy pa ni Atty. Otto ang bote na may lason pero hindi naman ito nahimatay o sumama ang pakiramdam. Ibig sabihin, walang lason sa iced coffee ni Myrna. Kung babalikan ang salaysay ng coffee shop manager, ay tinikman pa nga niya ang kape na ininom ni Myrna. Pero wala namang nangyari sa kanila. Mapakla nga daw ang lasa ng kape at may kakaibang amoy. Ang tanong ngayon ni Atty. Otto sa korte ay bakit nga papatayin ni Jessica ang kaibigang si Myrna. Nag-graduate pa lang ni Jessica at nag-uumpisa sa kanyang karera. Bakit niya sasayangin ang kanyang buhay? At sa dami ng paraan na pwede niyang patayin ng isang tao, ay bakit lason pa? Ganon daw ba kagalit si Jessica para gawin ito sa kaibigan? Napakababaw daw ng sinasabing motibo ng prosecution na kaya lang pinatay ni Jessica si Myrna ay dahil sinabihan lang ito na wag nang kitain ang boyfriend na nasa Australia. Giit naman ng prosecution, mahalaga ang motibo pero hindi na kailangan tong patunayan dahil wala naman ito sa batas ng Indonesia. Dagdag pa ni Dr. Atmaha, ang taong nalason matapos mamatay ay dapat kulay pula o red ang balat. Siya nga daw mismo ang tumingin sa labi ni Myrna. 2 oras matapos mamatay nito at kulay blue ang balat. Kaya malabo na nalason si Myrna. Matapos sabihin ng doktor, bigla namang naglabas ng litrato ang ama ni Myrna. Sinabi niya na kulay pula daw ang balat ni Myrna bago ito iburol. At dahil kabibigay lang ni Eddie ang ebidensyang ito, hindi ito tinanggap sa korte. Unti-unti namang nag-iba ang opinyon ng publiko dahil sa mga argumento ng mga abogado at witnesses ni Jessica. At para masigurado na totoo ang mga salaysay ni Dr. Atmaha, kumuha ang debensa ng isa pang medical expert na galing sa Australia. Pero hindi ito tinanggap ng korte sa Indonesia dahil ang doktor na kinuha ni na Jessica ay naka-tourist visa lang. Dapat umano ay magbigay ng salaysay sa korte ang may tamang working visa. Naglabas din ng mga medical experts ang prosecution at isang doktor. Sinabi nila na si Jessica ay may psychopathic behavior, ayon nga sa pinakahuling psychiatric test. Isang doktor naman na nagsabi na base sa mga reaksyon at pag-uugali ni Jessica sa nangyari sa kanyang kaibigan, masasabi na si Jessica ay may tinatago at nagsisinungaling. Halos maiyak si Jessica nang ito ay kanyang marinig. Paano daw masasabi na siya ay mamamatay tao dahil lang sa kanyang kilos at pag-uugali? Si Jessica umano ay talagang may problema sa pag-iisip ayon sa prosecution. Dahil napag-alaman nila na si Jessica ay naaksidente na sa Australia matapos nitong bumangga sa isang nursing home dahil gusto niya nang wakasan ang kanyang buhay. Inaway umano ni Jessica ang kanyang boss at binantaan pa ito na papatayin. Pero sa kabila ng lahat, matapos ang 4 na buwan lamang sa trial, hinatulan ng guilty si Jessica sa kasong premeditated murder sa kanyang kaibigang si Myrna. Naniniwala ang korte na si Jessica ang naglagay ng lason sa iced coffee ni Myrna. Si Jessica ay nahatulan ng 20 years na pagkakakulong.
Ayon sa mga legal experts, kung hindi Australian citizen si Jessica, baka death penalty umano ang naging hatol sa kanya. Umapila ng 3 beses ang kampo ni Jessica sa hatol na ibinigay sa kanya. Pero lahat ng ito ay nireject ng Supreme Court. Sa ngayon, si Jessica ay halos 8 taon nang nakakulong sa Indonesia. Taong 2023 ay nagkaroon ng documentary film para sa kanya at ito ay naging controversial dahil una ay hindi pinayagan ang producers na kausapin si Jessica sa kulungan. Ito daw ay nakakapagtaka dahil ang mga kriminal na mas malala pa kay Jessica tulad ng mga terorista ay pinapayagan namang ma-interview. Pangalawa, mas madami nang nakakaalam ngayon sa kaso ni Jessica at Myrna. Mas marami tuloy ang napapaisip kung tama ba ang naging hatol sa kanya. Ikaw, sa tingin mo, totoo kayang si Jessica ay sinadyang patayin ang kanyang kaibigang si Myrna? Naniniwala ba kayo sa sinasabi ng ibang netizens na inosente si Jessica at mali ang naging proseso ng kanyang kaso? Naniniwala ka ba na kung na-autopsy ang labi ni Myrna ay mas lalong mabibigyan ng linaw ang nangyari sa kanyang pagkamatay? Sa iyong pananaw, guilty ba o hindi si Jessica? Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!